Yan ang balita ngayon. Sandro Marcos bears Duterte camp demands for backing dad in 2022 polls. Sabi dito sa report ng Philippine Daily Inquirer. Ito, interview, exclusive itong interview. Meet the President at the time, anya. But instead, hinarap kami sa tatlong tao. Hindi ko na lang babanggitin kung sino. But we were put in front of three people. Sabi po ni Congressman Sandro Marcos. Interview sa kanya sa DCMM's 4 Alas program. The revelation followed a question about the fallout of the unity team, Marcos Jr. and Vice President Sara Duterte's tandem, which the lawmaker said was due to a ibang partido sa paligid na sa dami nilang it was a power struggle. Yes. And I will never forget. And Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Pag-usapan natin itong si Sandro Marcos kasi na-interview kahapon ng 4 Alas. May matindi pong revelasyon si Sandro Marcos na malamang mag-oramintado na naman dito si Sara Duterte at yung mga DDS. Kasi binulgar mga kababayan ni House Majority Leader Sandro Marcos yung mga demands mga kababayan ng kampo ng mga Duterte. At dito natin mga kababayan maintindihan kung bakit si Sara Duterte galit na galit at yung mga Duterte po, buong pamilya niya at kampo niya galit na galit sa Marcos administration. Kasi nireject ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung mga demands nila. Kasi yung mga demands po talagang unacceptable po. Gusto ngawakan pala sa liig yung ating Pangulo in exchange ng support ni Digong. Kasi pumunta daw itong si President Bongbong Marcos, kandidato pa lang siyempre noon. Kasama yung kanyang anak na si Sandro Marcos. Pinaghintay pa ng mga 2 hours. Sa Palasyo Malacanang, siyempre, sinisik niya yung support, hoping mga kababayan na pag sinupport ng Duterte administration, lalong lalakas yung kandidatura. Anyway, unity team sila. Di ba po? Pero alam na natin ito noon pa, kaya pala hindi in-endorse ni Digong kasi hindi tinanggap ng ating Pangulo yung mga kondisyon binigyan ng kalaban, mga kababayan, yung unity team. Binigyan ng kalaban ni Digong. Ang ginawang kandidato si Bongo at saka si Bato de la Rosa. Ibang tinignan po ninyo. Napaka-selfish talaga po. At tulad ng politika nila, mga kababayan sa Davao, gustong kontrolin yung Pilipinas. Yan ang balita ngayon. Sandro Marcos bears Duterte camp demands for backing dad in 2022 polls. Sabi dito sa report ng Philippine Daily Inquirer. Ito, interview, exclusive itong interview, mga kababayan ng 4 de Alas sa DCMM, Prime TV. Yan report ng Impact Leadership. Pero kuha ito sa interview ng 4 de Alas. Sandro says, he kinda saw unity team break up coming. From the very start, mga kababayan, alam ni Sandro, hindi lang siya nagsasalita. So sabi dito, House Majority Leader in Ilocos Representative Sandro Marcos revealed on Saturday that an official of Duterte administration agreed to support his father, then presidential candidate Ferdinand Romualdez Marcos Jr. in 2022 in exchange for the right to handpick the next executive secretary, House Speaker, and other key officials, pati po Senate President daw. We were supposed to meet the President at the time, anya. But instead, hinarap kami sa tatlong tao. Hindi ko na lang babanggitin kung sino. But we were put in front of three people, sabi po ni Congressman Sandro Marcos. Interview sa kanya sa DCMM's 4 Alas program. He even detailed that they waited for at least 2 hours. Instead of just Duterte, however, 3 other officials joined in. Without disclosing the identity of the political figures, he said that one individual, an incumbent official, so possibly si Bongo,
told Duterte to back Marcos Jr. under one condition. They will determine who will be the executive secretary, the Speaker of the House of Representatives, and more. There's one person who is sitting official now, and sinabi niya kay Pangulo, sige, suportahan ka namin on the condition that kami ang mamimili ng executive secretary, kami ang mamimili ng speaker, kami ang mamimili ng Senate President. Kami ang mamimili ng secretary, basta marami silang hiningi, sabi po ni... The revelation followed a question about the fallout of the unit team, Marcos Jr. and Vice President Sara Duterte's tandem, which the lawmaker said was due to a power struggle. A part of me Kenda saw it coming, hindi dahil sa isang tao, kundi dahil sa dami ng iba't ibang partido sa paligid, sa dami nilang it was a power struggle. Yan ang sabi ni Sandro. Nung nangangampanya na ang aking tatay, tapos hinihingi niya ang suporta ng Malacanang, tinawagan kami, pinapunta kami sa Malacanang. Pinahintay kami dyan, mga 2 oras kami na kahintay. We were supposed to meet the President at the time, but instead hinarap kami sa 3 tao. There was one person who is sitting official now. Sinabi niya kay Pangulo, sige, suportahan ka namin on condition na kami yung mamimili ng ES, kaming mamimili ng Speaker, kami mamimili ng Senate President, kami mamimili ng Secretary. Basta marami silang hiningi. And then we were left the palace. Tumingin tatay ko sa akin, alam mo, kulang na lang, papatayin na nila ako. Ito, panoorin natin mga kababayan. Marami talagang, it was part of me kind of saw it coming. Actually. Hindi dahil sa isang tao, kundi sa daming mga iba't ibang partido sa paligid na sa dami nilang it was a power struggle. Yes. And I will never forget. And this is the first time kwento ko to. Wow. And Exclusive po sa I don't know if DCMN. the president's gonna get mad. Andito na tayo. Andito na tayo. Mr. President. Nung napanya ng aking tatay, tapos hinihingi niya ang suporta ng Malacanang, Matindi. tinawagan kami. Pinapunta kami sa Malacanang. Pinahintay kami dyan. Mga 2 oras kami nakahintay. Nakatambay lang dun. And then, Matindi. nakaharap kami. I'm never gonna forget. Andun kami sa Presidential Guest House, pinasok. And at the time, there was still no official endorsement from Malacanang. And Gumapanap pa kayong presidente. exactly. And so we were supposed to meet the president at the time, but instead hinarap kami sa 3 tao. Hindi ko na lang babanggitin sino. But we were put in front of 3 people, and they essentially, asked ano plano mo, ano magagawa mo para sa amin, etc., etc. And then there was one person who's a sitting official now. Hindi ko na lang sasabihin, but that's a clue. He's a sitting official now. Sinabi niya kay Pangulo na, sige, suportahan ka namin on the condition that kami yung mamimili ng ES, kami yung mamimili ng Speaker, kami mamimili ng Senate Grabe. President, kami mamimili ng Secretary, basta If you're a Christian man, listen. Matindi, mga kababayan. Saying, and then when we left the palace, tumingin tatay ko sa akin. Alam mo, kulang na lang, papatayin na nila ako. So that's Alam mo, kulang na lang papatayin nila ako. there was a lot at play. And there were many people who Ganon sila maglaro. I guess were vying to take power away, I suppose. yes. So PRTV at BGM. So, ang basa, mga kababayan ni Sandro Marcos, na ang intention talaga ay agawin yung power. To take power. Buying to take power. Agawin sa ating Pangulong Bongbong from the very start kung mananalo sa eleksyon. Talagang ang plano ay agawin yung poder sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nakita ninyo yung mga propaganda, weak leader,
sinisiraan po yung first family, na kesyo ang nagmamando daw na susunod hindi man yung ating Pangulong Bongbong kundi si Lisa Marcos. Ang presidente niya si Lisa. So, abangan natin yung magiging response nito ni Sara Duterte at kampo ng mga Duterte. Siguradong nag-iisip ng mga depensa. Kasi binulgar ni Sandro Marcos, mga kababayan, yung sikreto. Nakita niya, Mr. Maravillas, binulgar ngayon pa lang. Kasi sumusubra na sila. So, alam po ninyo, in everything there is a season in time. Under heaven, a time to keep silent and a time to speak up. Ito na yung tamang panahon na kailangan ng magsalita si Sandro Marcos para malaman ng buong sambayanan ano nga ba, bakit galit ng gagalaiti. Wala mang ginagawang masama yung ating Pangulo, yung Marcos administration. Bakit naggalit na galit ang mga Duterte at inaaway-away palagi, sinisiraan at yung walang tigil na destabilization. Hindi nila nakuha yung gusto nila at hindi ibinigay at tama lang na hindi pagbigyan kasi napakasama naman po na sila yung ibinoto natin yung ating Pangulo pero ang nasusunod Duterte pa rin. Tama, mga kababayan? Gusto nila gawing inutil na presidente yung ating pinakamamahal na Pangulong. BBM. Okay pa? Swimming and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.